Kasama natin ngayon si Joe and si Byron, mga board passers. So pag-uusapan natin ngayon yung naging journey nila sa board exam board exam. and hanggang ngayon na gano'n na kayo katagal na license? 6 months? 6 months. Kalahating taon. Ano ba, September ba kayo? October. November, December, January, February, March, April. So 6 months pa lang kayong license, nasa na, ano nangyari sa buhay, ano lang meron. So doon tayo sa Sa simula, simula. siguro pag isisimula natin dito is, when you had the idea na mag-board exam, Paano muna sila nagkaroon ng idea na may board na exam. may board exam? Nung pinili niyo yung psych, aware kayo na may board exam? Hindi. Ako hindi rin. Okay. Tapos nung first year, wala rin akong idea pa. Hmm. Tapos nung kay Ma'am Abby na, Okay, sa psych yun yung assessment. parang Second sabi year. niya mag-focus kayo sa ganito, ganyan. Sabi niya, bakit? Tapos ayun na yun, may board exam pala. So pinili niyo, blinded kayo na may board exam? Actually, hindi rin namin first choice ang site. So, given na hindi rin namin po alam Okay. na may board May exam board siya. exam. So nung hindi niyo pa alam na may board exam, ano yung plan niyo na balak niyo pagka-graduate? Anong vision ninyo Oo. pagka-graduate ninyo? Ako sana gagamitin ko lang siyang degree for pre-law. Relo. Ako wala talaga eh. Gusto ko lang mag-college. Ganun. Matapos na. Nag-aral lang. Parang safe route kasi, kailangan mo rin naman gawin yun. Nag-aaral ka lang din. So, aral ka lang. Pero sakto lang din nung nakuha nila, nung nagkaroon sila ng idea ng board exam. Kakaumpisa pa lang din ng board subject. Hindi, sir. Kasi meron na kaming development. Psych, first year. First. Pero nung first year niyo ng DevSci, hindi pa DevSci kang ano? Theories of personality. Theories of pa. personality pa lang. No? Oo nga. Pero theories of personality niyo din ata kasabay ng DevSci eh. Opo, which is First or second sem. okay naman. Opo, okay naman yung turo sa amin. So, nung nalaman niyo may board exam, kailan kayo nag-decide na gusto niyong mag-board Pumasa. exam after graduation? Ako hindi ko talaga ginusto. Ang nangyari kasi sir, yung unang mino-worry ko, hindi board exam. Kasi nung second year kami, meron kaming battery exam sana. So, ang worry namin, andun sa battery exam pa, wala pa sa board exam. Yung nangyari, yung cover ng battery exam, hindi kasi yung mga subject sa board exam. So, ang iniisip ko, anong aaralin ko, like, mapagkakasya ko ba yung maikling oras na may announcement ng battery Pero di niyo pa natitake lahat ng board subjects that time. Wala pa. Hindi pa po. Sa akin naman po, wala akong plan kasi nga po, pre-law ko lang dapat siya. So, dapat after college, after this 4-year degree, mag-law school na ako. Pero, nagustuhan ko siya nung ABSI. Sa bagay. Magaling ata po. Siguro, kilala niyo po. Parang pamilya. Ito na rin kasi yung mga technical eh. Yun na kasi yung yung isa sa mga magagandang although maganda din yung theories, yung DevSci kasi nag-spark siya ng curiosity. Pero yung ma-apply mo na siya sa mga movies, judgmental kasi tayo eh. So, ito yung disorder mo, ito yung sakit mo. Diba? Parang, Tsaka parang tinuturo pa lang sa amin na ang exciting niya na ano pang mangyayari kapag parang nandun ka na sa field na yun. Parang nakaka-excite siya. So, ni-research ko paano ba level ng study para malaman yung mga ganon. So, doon nalaman ko rin na may board exam nga po, tapos kasama yung may 5 major subject. Doon ko lang din nalaman na ay 4 lang pala. 4 lang po. Ay, 4 lang pala. ito to, nag-inixer mo yung lisensya. Ayun yung DevSci is, theory of personality muna pala bago napalitan ng DevSci. Same year sa amin. So, yun. So, paano yun? Sa mga mga major courses tayo, major subject nyo pa rin sila. Ako kasi nakikita ko yan na pag may major subject, yan na yung mga related sa trabaho talaga. Or yan na yung career courses. So, hindi kayo na-inspira outside ng core o ng board courses natin? Di ba kayo na-inspired na, aralin ko to kasi ito yung trade eh. Ito yung pinaka Practice. ito yung mga gagamitin mo. Kaya nga may
minor ka, may major ka. Sabihin, May, mas may mabigat. major minor. Kasi may yung major na major board subjects. Parang, Ano yun, parang Prof. core subjects. Tapos major minor, ito yung mga psychology subjects, professional subjects, pero wala Hindi siya siya sa board board course. exam. Oo. Lalo na may mga elective din, ganyan. Ang sa akin, same kasi ang treatment ko sa lahat ng subject. Yun, Like, gusto ko. hindi ako, kunwari mag-focus ako dito kasi part ko ng board. Hindi kayong Unang- minor lang yan, ganyan. Okay lang. Yung minor, feeling major, ganyan. Same lang talaga sa akin. At hindi ko binibigyan ng focus ng sobra kasi ano siya, board subject. Kasi wala naman talaga akong plano mag-board dun. So, same lang sila ng level lang natatanggap. Ako same goes with Byron. Parang meron, before entering college, meron na akong routine kung paano mag-study. So, hindi ko sila tinrate as unfairly na, ay, minor subjects, so mas mag-focus ako sa major. Walang ganun. No way. At saka depende siya sa kung curious akong aralin to. Kunwari, ito interesting para sa akin. Hindi dahil board subject, kundi yung topic mismo ay nagpipick ng interest ko. Kailan kayo yung talagang fully decided, buong puso na Ito na yun. mag-board exam ako? Board exam na ako. Talagang Parang- prep talaga, ganun. Parang habang tinitake nyo yung courses, may ano na, may diin na. Kailan nyo siya na-realize? Sa akin nung synthesis, hindi pa dun yun. Kasi nasa utak ko, parang 50-50 pa ako. Pero nung after ng graduation, dun pa lang. Dun pa talaga. Kasi sabi ni Jo, nag-aaral na raw siya. So, sige, mag-aaral na lang din ako at magte-take na ako this Anong year. lumaban kayo sa Papja. Papja? Yun yung sa akin, sir. Yun yung sa akin. Yung start kong parang, ay, Yun, all Oo. subjects kasi yun. Mas Opo. marami yun eh. So, parang mas na-eager akong mag-board exam ngayong taon dapat, ng 2025. Kaya ako din siya pinush talaga. Pero, ang dami naming struggles bago pa namin makapag-apply ng board exam. So, meron kaming, Nakakatipan. may final decision na kami, pero yung process Kasi ng may time, thesis pa parang, kayo, may internship, May papeles pa kahit din yung nilalakad. papeles, sir, super, deliberation yung... di ba may time na nag-iiyakan kami dun sa... Kasi parang nag-chat kami na wag na tayo tumuloy kasi regarding to sa TOR namin na baka hindi nga pumaprocess. Eh parang may deadline ang PRC, di ba? Tapos nag-chat na kami, siya, nasa dorm niya pa nung time na yon, di ba? Tapos ang kwento niya sa akin yung nagbababa ka na nung... Oo, di ba may mga reviewer na kami Sa na pader. nakadikit sa link. Tapos ang nangyari, yung parang di raw aabot yung TOR. At kung umabot na pala siya, kaso ang naging issue naman namin, wala nang slot sa PRC. Mm. Di ba po nagintayan pa tayo? Tapos, ayun, tinatanggal ko na umiiyak ako. Kasi parang Ayun, medyo sayang yung oras, araw, pagod. Ganon. Tapos So, may tinatanggal ko na. expectations na eh. Ano lala talaga nun. Tapos nagka-chat kami, sabi namin, next year talaga, babawi talaga kami, may mga ganun na kami. Tapos Like, kinabukasan, tanggap na namin. kinabukasan, biglang nagkaroon ng slot Oo. sa Ayala. Kaya sabay kami agad-agad nagpindot na kami, wala na kaming pakialam. Oo, wala na kayong pakialam kung Saan saan. lupalop ng lugar kami. Pindot, yung pinakauna, yung ano nga yun. Ano nga yung nakuha Sa nun? Paranaque. Oo, isa Ayala, pa. by the way. By the way. Oo, by the way. Oo. Doon kami nanguha. Biglang enter diretso. Okay. Manila Bay pala. Ganun pala sila. May ganun kami, May ganun palang sir. moment. Tapos, throughout that journey Pero tapos na kasi, yung lecture ng opo, ano nun, no? Nung graduate na review. kami. Dami ng review. Opo, tsaka graduate na kami nun. So, marami kaming kasabayan na nag-review. Di ba, ang dami pa namin. dami. Meron pa kami parang nag-book kami ng parang ano nga Co-working. conference na ang dami namin doon. Tapos, later on that Yan, may sa process, Cavite. hindi po, dyan Iba lang pa, sa Santa sir. Mesa. Ang dami namin mga ano. May mga circle of friends siya, Oo, may yun, circle of nagmamadaling friends araw ako. kayo. Opo. Iba pa Tapos, Circle of Friends ni Josh, siya yung ano eh. Tutor eh. opo, tapos nagtuturuan kami dalawa, nagpe-prepare pa kami ng PowerPoint para lang magturo sa kanila kasi mas nagigets namin yon. Pero nakakalungkot lang kasi nga po, yun, yung mga kasama namin that time, hindi na tumuloy dahil din dun sa struggle ng pag-process ng TOR. So inisip namin ni Byron, hala, what if ganun din kami, ganun, wag na lang. Kasi nga, lahat sila naglalagasan Next year na lang. Oo, next year ng next year. So, Pero may yun ano po. din, oh, may ganung complex din sa atin na gusto natin lahat smooth sailing lang yung process.
Pero siguro na doon na rin yung, kung gusto mo talaga, ilalaban mo eh. Gagawa mo ng paraan kahit sobrang struggle niya na, kahit sobrang hectic niya na, Sa akin, yung sa psychologist ko, inconvenience hanggang na. last day ng application, nasa PU, araw-araw ako, yung huling week ng application ng for psychologist 2019, araw-araw ako nasa school para asikasuhin and i-release yung POR. Tapos hanggang last day, wala. Sabi lang nung registrar sa akin, wala, hindi ko makakapag-board. Tapos uwi na ako. Nood ako endgame. Isang gin, mag-isa. Ininom ko, tapos umiiyak ako doon nung nag-snap na si Thanos. Umiiyak ako mag-isa nun. Masalanan, tapos ang malungkot pa doon, nag-pandemic. So, nadali ng sobra yung yung review. So sad. Ayun. Kaya siguro importante din po yung katulad sabi ni Sir Javen, yung parang yun nga, parang na-picture out natin na smooth sailing lang yung pag-process. So pag hindi, pag ang dami nang nagbibitaw, importante din pala yung may kasama ka na parang hindi Kaya pa hindi yan. kaya girl. yan. Si Byron ganun siya. So sinasabi ko, ang dami na namin. Ganun siya, pero umiiyak na rin siya. Pero before that, may mga side kasi sir na parang hindi talaga na para sa amin yung taon na yon ng board exam. Ang dami nang sa yung TOR, yung ang dami halos. So sabi ko, lo, baka hindi na yan. Pero siya si ano, naniniwala ka sa ganun. Huwag tayo maniwala sa ganun. Sabi niya, what if ayun yun, yung parang binibigyan lang kami ng struggle daw. At saka ano rin kasi noon, ang daming holiday, tas bagyo. Oo. So laging Mga nade-delay bandang yung PRC. July na yan. August, August, po, sir. Ang dami na. August. August deadline ng August PRC 24. application. Eh yung August 24 ay alam Holiday. ko, oo, holiday. Sarado sila. Tapos, ang lala pa nun, sir, biro mo yung TOR namin, kung nagpapirma pa tayo, nagpa-notary pa kami sa kung saang hindi ko na malaman yun na lugar. Tapos, nagpa-print kami ng bagal ng print. Kasi bumalik pa po kami ng School, di ba school. nasa PRC Ayala na kami, pinabalik kami. Sa Manila Bay. So, oo. sa Manila Bay, sa Paranaque kami, pumunta kami ng Makati Science para lang parang may paulit na pirma. Oo, Tapos, kasi nakaano siya. naka-digital. Nakakatayan, good moral. Opo, yung good moral na isa. So, Kasi walang pipirma pa sa inyo that time. Doon kasi sa Manila Bay, sir, ang hirap sumakay. Like, para kasi siyang for mga sasakyan na lang siya. Elite- Oo, elite sobrang places. exclusive. Nadadaanan lang natin na mabilis yun. O, ito may Pinaka- ayala. yung pinakamalapit na LRT doon, ang layo, sir. Naglakad Tas kami. may mga part doon na babaldaanan kasi private property pa rin. So may ikot-ikot pa kami. Wala kaming almusal. Panghaling tapat, oo. Wala kaming almusal. Nilakad na napunta doon. Pero looking back, yung sa RPM ko rin, struggle din yun. Last Sa day akin din din. Oo. Last Ganun day din talaga. ako natapos eh. Even yung sa RSI ko, ganun din, struggle din hanggang natapos na yung last day, may mga provisional requirements pa ako. Parang basta na-initial mo siya, during my time na-initial mo siya, may kulang pa akong, wala pa akong TOR nung nag-apply ako, last day na yun eh. Tapos ang kailangan lang, meron akong claim stub ng TOR. Tapos yun, ipa-follow up nila yun. Natapos yung board exam, after 3 days lang, nag-chat na yung PRC na pakisubmit yung yung may ganun TOR. pa, So hindi pa iniisip ko, ganun siguro pasado ako. Complete na lang nila eh, no? For completion na lang eh. Sa akin din, bumalik din ako, good moral din. Dumating ako ng Anong na-require sa anong problema ng good moral mo? sa ano yun eh, kasi dati yung good moral sa amin, institutions pa. So, school, simbahan, guidance, barangay, that's work. At that time, wala akong work nun eh, kasi nag-review nga ako. So, kuha ako sa barangay, sa church. Sa pinag-internan School. ata pwede. Medyo malayo na kasing internship sa amin. Tapos na agad kami nung Tapos na nung 4th year, second sem kami. So, ginawa ko, punta ako ngayon. Naghahanap ako ngayon ng simbahan na pwede po bang kahit di nyo ako kilala, good moral nyo ako. Ngayon, madali naman sa simbahan ng Fatima. Sabihin mo lang doon, Fatima po, board exam. Quick lang. Tagalan ako doon sa guidance. Hindi dahil may record ako or what. Pero dahil mali yung pangalan ko doon sa papeles, hindi ko siya na-check kasi Parang wala nagmamadali age. ako. Hindi ata ako naka-N doon. Manas, nakalagay. So, ang application ko, ang filing ko sa Tubaliches pa. Oo. Tapos balik ako ng Valenzuela. Balik ako Valenzuela, The other side of the north. Oh, kuha ako doon. Tapos, ang tagal din. Sabi ko, bakit kasi mali yung ginawa nyo? Hindi po, sensya na po, ganito, ganyan. Bakit pag di ako umabot, kayo maglalakad nito? Sensya na po, ganito, ganyan.
Eh di pagkatapos ko magalit real quick, takbo ako sa PRC ng Novaliches. Sa Robinsons. ngayon, sa biyahe kasi noon, mula Valenzuela, tanda ka ng Maysan, General Luis, papuntang Novaliches Bayan, tapos sasakay ka pa ulit ng isang jeep. No? Mga 3 sakay lang naman yan. Pero, notorious kasi yun for daytime traffic. Dumadalawang oras doon. So, syempre, si kumahog ka, nandun ka na sa PRC ng ng umaga. Hindi ka pa balik nagangkas ka. nun. Hindi pa ako nagangkas nun. Although meron, pero hindi kasi siya ganoon ka-available din that time, konti lang mga riders. Takbo ko ngayon sa PRC sa QC, sa Novaliches. Umabot naman ako. Tapos doon ko na nakita yung mga nangihiram ako ng glue. May glue stick doon na nakalagay eh. Kuninuha ko na lang. Tapos pasa na. Okay na po yan. Basta may NOAA ka na, hihinga ka na eh. Lang yun. Kabisado ko pa nga rin NOAA ko hanggang ngayon eh. Doon ka lang kakalma. Doon ka lang kakalma, doon ka lang magkakaroon ng Pero pwede ka na. Ang next anxiety mo na, yung pagtatake na ng board exam. Ngayon kasi, parang medyo close sa amin yun eh. Yung deadline, tapos yung board exam, medyo close na lang yung dates. Week lang. So, ang nangyari, nagulo na yung isip mo, saka ka pa magbo-board exam. Pero iba kasi ang kwento ko sa kwento nyo naman. Kasi hindi pa ako decided din nung nag-file ako eh. Basta nag-file lang ako kasi parang ay expected na sa family na mag-board ako. So, nag-file na ako. Regardless kung hindi ko gusto ko. Sa akin kasi, naka-autopilot yung buong career ko eh. Parang hindi ko siya pinag-iisipan. Basta pag-graduate ko, magbo-board exam ako. Pagka-board exam ko, MA ako. Tapos dire-diretso. Parang naka-autopilot, hindi siya nagiging optional. And hindi rin yung magta-take pa ako, baka next year na lang eh. Hindi eh. Parang, basta may chance, dire-diretso lang, ganun. Ako nagkaroon ako ng pagdadalawang isip. Nasa review na ako. Pero bago ako, syempre kayo muna. Kasi, ito dito sa, sa conversation na to, magkakaiba tayo ng kwento eh. Sa pagbo-board exam eh. Iba yung panahon niya sa ako. Second batch ako ng board exam. Parang Kasi pagkapasok, 2014 yung first eh. 2015 ka. 2015 ako. So, ang nangyari nun, pagpasok ko ng college, lumabas na, nakapaskil na yung 2014 passers sa Fatima. Tapos, after a few months ng first year ako, lumabas na yung passers din ng second batch. Eh, may mga kandidato kami sa mga top 10 lagi. So, siguro yun din sa school namin. Lagi kami may kandidato sa top 10. So, may idea na. Sa amin matagal bago nagka-top 10. Na ipupunda sa amin yung idea ng... Tsaka sa amin, dumadalawa eh. Karoon na ako agad ng idea kung board exam, ganito. Tapos nire-ready na rin talaga ng efforts ng faculty. Sa tagal sa amin big school yun Ang tagal bago nagka-top 10. Pero nung unang nagka-top 10, top 1 agad. Tapos yun doon lang nag-umpisa na. Kabatch ko ata yun, nag-top 1. 2019. So sa inyo, nung nakuha nyo na yung NOVA, so meron na lang kayong natitirang 1 month. No? Saktong 1 month. So ano yung mga preps? Preps! Mula doon, nakuha nyo na pag-uwi nyo. During Siyempre, this kumain time, muna kayo. tapos na yung tapos na yung filing ninyo. Tapos na rin ba yung review nun? Yung official na review na? Yung lecture. Yung lecture. Tapos na. Ang ako naman, sir, meron pa kasi akong ibang responsibilities kasi yun nga, yung sa research. So, nalilito Thailand. ako kung saan ba ako magpe-prepare sa board exam ba o yung sa may Thailand. Oo. So, ayun, sobrang hati ng attention ko. Kung Siyempre, dito ba gala ako din, dyan. di ba? Eh di, feel ko, yun yung struggle ko. Ang ginawa ko, since naka-apply din ako ng review center, kinuha nila akong scholar. Yung ina-attendan ko lang talaga dun, mga exam. Tapos yung mga aral-aral o lecture, pinapanood ko na lang siya. Para hindi ko na siya kailangang attendan. Parang mo, in-strategize mo yung Pinili mo na lang yung kakailanganin. Bagay, yung recorded. Yung exam, dun mo iti-take. Practice Hindi ka yun naman kasi pala tanong na estudyante eh. Doon ka na sa recorded eh. Magiging effective lang naman yung face-to-face kung halimbawa may lakas na loob ka lagi magtanong to clarify, di ba? Okay, ikaw. Sa akin, nung nakuha ko na yung NOAA, totoo na to, wala nang atrasan. Kasi nung wala pa kaming NOAA ni Byron, meron pa kaming, pag hindi kami nagre-review, lagi namin sinasabi, wala pa namang NOAA.
Oo. Parang meron pa kaming guilty pleasure na hindi mo na Mag-chill magre-review. pa. Pero hindi kami nag sa isang araw. Halimbawa sa isang araw, nangyari, gabi na lang kami nagre-review. Pero oo, ganun. Kasi nga, inisip namin, wala pa namang NOVA. Malay ko, Hindi pa naman sure. Oo, malay ba namin Ayaw kung naman 100% Oo. hanggat hindi 100% All in. sure. Ayaw na magbigay. Ayaw tumayaan ng alanganin. Oo. Pero nung may nawala, yun na, hindi, super strict na namin sa like, sasabihin namin, punta tayo TMPS, okay, prepare ka na ng questionnaire mo. Mag-prepare pa kami ng questionnaire namin. Siya sa PsycAS, ako sa DevSci, mga ganun. So, yun lang, bukod siguro sa i-manage yung time kasi meron na kaming knowledge regarding sa mga board subject yan kasi nga nung sa college. Pero hindi pa ganun on deeper level. Lalo yung DevSci kasi parang hindi siya masyadong nabigyan ng pansin nung college. So parang nag-back to zero kami nung nagre-review kami sa kanya. Parang ang daming libro sa DevSci. Iba-iba yung approach. Iba-iba yung perspective pala. Si Schaefer Kip, Santro, Papalya, Herlock. Herlock. So, iba. Si Jessel pa ba? Jessel din. Yun yung nagyanig Meron sa amin. Tapos yung pa-board exam na, ayun na yung magsisimba ba kami, Yung ano So, yan? ito yung siguro, Bootcamp. so gagawin natin 1 week before board exam, anong kwento? Teka lang. This video is sponsored by TMB. Psychological Services. Your one-stop shop for psychological services. TMPS, your companion in health. Yung 1 week before exam, actually, lagi kami, before the exam, napunta pa rin kami sa clinic nila, sir, sa Before pa TMPS. nung Yung bootcamp po, di ba? Bootcamp, oo. Kaya din napasok yung bootcamp kasi sabi niyo po sa amin noon, gusto niyo ba 3 days tayo dyan Oo. sa clinic? Bakbakan. Oo. Overnight. Tapos sabi namin, sige, kasi desperate na Kasi kami walang noon. uwian. Lahat bigay. Kasi sa 1 week na yon parang nag-back to zero din kami. Oo. Parang yung yanig nung 1 week na lang yon naisip namin, hala, sapat na ba yung knowledge namin? Nandun na yung doubt. So, Tapos diba may mga kasabay kayong reviewees, mga kaklase nyo na hindi ganun ka-prepared. Sa tingin nyo nakatulong sa inyo yung Sa pag-manage ng anxiety. pagpapaturo nila, yung yes. Yung pagtatanong. yung social comparison na, makakampante ako kasi siya sasabak pero hindi ganun ka-solid yung background. hindi. Na may ganun ba? Ano Wala. bang nangyari? Kasi may mga kasabay kayong matatapang eh. Oo. Yung tipong nung nagturo lang nung araw na yun, dun lang talaga nila nag-gets. Nagulat din ako, ang Clutch dami talaga. biglang nag-review. Clutch talaga. Pero yung time ng bootcamp po, parang di rin kasi ako sociable. So yung iba doon hindi namin masyadong pakilala. Pero, doon kami kilala kayo. Oo, kilala may, kami. may ano kayo may status kayo during that time ng bootcamp na pag hindi nila alam, sige, tanong mo, sige, ikaw na magtanong. Ganun Oo, meron. Meron nga pong ganon. Pero pag kunyari wala po kayo, tapos na yung exam, nagtuturo kami, ganyan. Kasi yun din yung another way namin ng Para maalala. ma-retain yung Tapos all throughout that, siguro nakaboost ng confidence yung malaki yung believe nila sa amin. Pero at the same time, nakaka-pressure na what if baka pasa sila, tapos kami hindi. Oo, yung Diba? ganoon. Kasi sir, meron din namang tulad ng kay Jo, sa UP, ang hirap ng Oo. exam. Tapos sa amin din, sa Mahita, parang magulo, pero di ko alam kung mahirap, pero magulo. Tapos ang bababa ng score namin. Tapos, nung nai-believe sila na alam namin yung mga ganito, ganyan. Pero based naman sa exam, na practical na talaga, mababa yung score namin. Siguro it lies with the difference din natin ng nung diskarte o nung perception sa board exam. Kung kaya sabi nyo nga kanina, makikita nyo na kailangan may deeper knowledge. Talagang alam ninyo saan siya nanggaling. Parang bottom of the barrel dapat ka sa script nyo yun. Kasi ako personally, ang perspective ko sa board exam, dapat naiintindihan ko yung fundamentals. Hindi ako nagde-dwell doon sa mga malalalim na concept. Basta ang kailangan alam ko kung saan siya gagamitin, kung saan siya manggagaling, kung saan siya nagsimula. Kasi, ayan ang sabi sa akin ni Sir Carlo. Sabi sa amin ni Sir Carlo, mag-exam ka para mag-psychometrician, hindi para maging psychologist, hindi para maging teacher. So, dapat yung alam mo is kung paano yung functions ng psychometrician. Kaya, doon naman ako nag-dwell na sa idea na hindi kailangan alam ko lahat yan. Hindi naman itatanong kung sino yung kauna-unahan.
Hindi itatanong dyan Dahil yung kung first batch kasi ng board exam, May ganun. may mga ganong petty na mga question. Ano yun? Magkaano-ano si Myers and Briggs. ano yun, Sa theory. trivial yun, trivial. Kasi hindi pa nila alam eh. Mm. Tsaka hindi pa rin ata ganun ka-strong yung Bloom's taxonomy ng items o ng exam. Hindi rin ganun ka sunod na sunod sa TOS. Hindi pa strong. Pero yun, parang hindi rin ako na-pressure kasi foundations ang mahalaga. Kasi pag naiintindihan mo yung foundations, ma-figure out mo lahat eh. O siguro dahil tiwala lang ako sa deduction ko. Ako, nakabahala na mood eh. Kasi wala kaming IO na subject. So yung knowledge ko nung IO para sa board exam is galing sa review center lang. So pagdating ko sa review center, talagang lahat, ano yan? Ano yung, what? Nakaka-pressure nga sa review center. eh. Grabe Kasi talaga yung alam IO. nila, tapos ikaw hindi mo alam. Oo. Pero grabe talaga yung ayaw. Yan yung pinaka hate. Pero kailangan naming aralin dati nun ni Byron. Parang siya, ayaw na ayaw niya yun. Parang Counterintuitive eh. parang lahat ng akin ayaw ah. Oh, actually, Sir, parang feel ko, sir, nagkataon lang talaga siya. na sa'yo. Mm-mm. Pero ang hirap Kasi wala na talaga kasi din magtuto- kasing intindihin Wala kasing ng mag-handle IO. nun eh. Kung kasi nga by practicality din yung IO. Oo. At saka, kunwari, mas inaaral mo kasi yung bagay na curious ka. Oo. Interesting siya para sa'yo. Eh, yung mga Parang there's an office into it work, lang. Yung mga ganun-ganun, parang pwedeng wag ka muna ngayon po. And sa daming inaral namin sa IO, ang lumabas lang sa exam ay ang pinagkaiba ng human resources, SHRS. tapos yung, ano nga isa? HRD. Oh, HRD, tapos HRM. Yun na nga yung bagong trend eh. May sa IO meron ng strategic human resource management. Included na yung ganong items. More on the differences na sila. Tapos lahat application na. Opo. Speculation ko ah. Hindi na siya true doon sa pagiging industrial psychology niya. Kasi ano na siya eh. Nagiging technical na siya sa HR management eh. Hmm. Yung cases, it's good na may cases, pero paano yung psychology doon? Hindi naman na psychology yung management eh. Ewan ko. Hindi naman ako professional eh. Kaya elective lang siya. Oo, ang SHRS. Pero kailangan siya para sigurado ka sa IO. Ayun. Multo ko yan, kaya alam ko. So dun tayo towards the last days of the bootcamp. So during the bootcamp, ano yung pinaka-paborito nyong nakain? Sinigang. Sinigang. Meron First day din, ata yun eh. Alam ko rin. Oo. Ilang araw ba? Mula nung end ng bootcamp hanggang board exam? 1 week. 1 week? doon pa kami natulog nung board exam sa clinic. Wala. Tapos naalala ko noon, parang, ayun, yung last ng bootcamp, pinaka nakaka-pressure din kasi may nagpatasa sa amin na kasabayan namin Grabe yung Grabe Ano yung ba yung preso. nagpatasa sa inyo? Oo, nagpatasa siya sa amin. Tapos ang tinatanong namin, sure ka ba? Parang kami nga walang tiwala sa amin. Kumusta siya? Basta. Okay. Pero yun nga po yung umuwi ba tayo? Ano yung pinaka-konsepto nun, Tasha? Magpapatasa ka sa mga pumasa. Sa mga pumasa, alam ko eh. Kasi susundan mo yung... Parang blessing nila yun eh. Oo. Sa kanila, meron din isa pa. Belief sa kanila eh. Oo. Like, ito katiwa-tiwala tong tao. Parang ayun. basbasan mo kami. ganun. Mali sila ng intended doon sa pamahiin. Oo. Oh, tapos, so day before ba kayo nagpunta sa clinic para mag-overnight o nag 2 days pa kayo doon? Yung mismong board exam? Ang alam ko nung board exam, before board exam, dun lang kami nasa Opo. clinic. Day before lang ng board exam. Tapos magre-review pa sana kami nun. Hindi ang plano talaga namin nun, pupunta kami ng St. Jude. Opo. Kaso yun yung maulan. Hindi sa sa may Rocky. rally. May rally. Tapos, di ba pa Menjola yun? Tapos pagpunta namin dun, hala, bawal pumasok. Parang sign na ba to? Oo, yun na naman. Ayaw ng Diyos. Nagdasal tuloy siya sa... Oo, kasi balik kami bukas. Balik namin bukas, bawal. Ay, yung una na yung punta, sir, bawal yung naka-shorts. Ganon. Tapos kinabukasan, bumalik kami, sarado. Tapos, sunod nun, board exam na na eh. namin. So, like, parang sign na ba to? Ganon. Ang dami pa namin iniisip.
Pero nung time ng the day before exam, hindi ko pa nararamdaman na bukas na yung board exam. Wala pang ganun. Kahit nagpe-prefer na si Stacy ng gamit namin. Saka pinapatulog. Matulog na kayo. Opo, walang Bata, natutulog. maaga pa tayo bukas. Kung gusto niyo syumat, isang bote lang. O matulog kayo. Basta kahit ano makakatulong sa inyo, makatulog. After nung board exam, kumusta yung mismong experience ng board exam? Paglabas mo ng gate. Yung pagpasok nyo, paglabas, yung mismo experience. Sa akin, ang lackluster. Like, pagtapos, ano na yun? Hindi naman kasi madali, pero like, eto na ba yung pinaghandaan ko? Oo, yun din yung nasa isip ko. Nang Simula hinayang ko. first year hanggang sa araw Parang ito na ba yung Ito conclusion? na yung mahuhusga sa akin sa buong journey ko ng college. Sa akin naman, Yung actually, kay Byron kasi nilakad niya lang eh. oo, kami hinatid kami. Tapos sumisigaw sila sa sa lapat ng school. Tumatawid kami dalawa kasi dalawa kami. Tayo ni... Sino kasabay mo? Tipo yun. Buyod. Ay, oo. Tapos Sa Nuira. nakakatawa pa kasi sabi, bawal bag. May dala kami plastic ng lunchbox namin. Tapos ang daming dala nung gamit ko sa yung envelope na plastic envelope. Pinatanggal yon sa bag ko. Like yung utensils, tissue, bawal daw po yun. Yung chocolate, bawal. Kasi nga bawal madumihan yung kasi may parang may Scan barcode doon. pa yun. So, nasa plastic mo nga tuloy akong kawawa na nasa plastic siya. Yung pag nakita nyo, kahit yung mga nagbo-board exam, talagang clear lahat ng gamit nila. Yun lang naman yun eh. Kasi may rumor na bawal ang bag. Pero, At bawal daw yung jacket. bawal daw. Lamig na Ang lamig na lamig. ako. Tapos, akala ko, pwede mag-phone after ng exam. Dati pwede. Oo, bawal. Dati kasi pwede kami In lumabas. between, oo, nakakalabas pa kami, kakain kami sa So, labas. nung unang test, DevSci by nauna. Tapos AbSci sa hapon, di ba? Oo. Nung DevSci, parang 2 hours ko lang, 1.5 hour ko lang siya in exam. Tapos, di ba 4 hours po yun. Ang boring nung buong 2 hours ko. Inisip ko, sana nagbabasa ako ngayon ng AbSci, gano'n, kung may time. Pero wala talagang tahimik, bawal magsalita. So mindfulness talaga. Opo, so matulog ka kung kailangan mong matulog. So, At bawal ka lumapit sa bag mo na nasa harap. opo, bawal. Mamaya mo pa siya Huwag pwede. kayong maghintay. Even during the break. Bawal sir. Kaya Mag-raise hand ka ang tapos problem papabot. doon, kung hindi mo na baba yung baon mo, hindi mo nakuha ng umaga pa lang bago magsimula, hindi ka na Hindi ka makaka-lunch makaka-lunch. kasi hindi mo na malalapitan. Nakakain kayo. Opo, nakakain. Ulit sinabi sa amin. Kasi ano lang yan days after nung nagkaroon ng issue sa another board exam ng ng leakage ng dayaan. Kaya di ba may mga pulis-pulis pa sa inyo. Sa amin. Sa amin wala, nung batch May namin. mga pulis. Sa sanghigpit talaga. Tapos nung DevSci, parang na-guilty pa ako kasi ang bilis ko siyang natapos. So inisip ko, hindi ko ata nagamit yung elimination method. Inisip ko, Sinatyan lang. hindi ko ba siya pinag-isipan. So nung AbSci, talagang nilaan ko lahat ng oras ko doon. Total 4 hours naman po siya. Tapos meron doon mga hindi namin napag-aralan. So kung ano na lang yung pinaka-familiar na word. So Grabe. doon namin na-gets na hindi talaga lahat ng na-review mo is nandun sa exam. Parang may hindi ka pa alam. Pero ang maganda lang doon is yung method ng kung paano ka magsagot ng exam. Ano yun, sa word exam, it's more than the knowledge but yung logic mo rin. Opo. Pag may alam ka doon na dalawa sa options tapos hindi related sa question, pwede mo na siya agad i-eliminate eh. So meron ka na lang parang sa chances, 50-50 na lang sa dalawang choice kung alin doon yung pipiliin. So pagkatapos, natapos na. Yung 2 days na Gaano katagal yun bago nyo malaman yung results? 5 days. Yun yung pinaka... Pinaka- Tapos ano pa yan, hindi pa agad lumabas ng original na oras ng lalabas. Paunti-unti Tas- pa yan. 98% sila na! nagpapaloko sila dun sa 98% na nakaano lang naman, default lang naman. Pero pinaka talaga, okay, confident kami sa 3 subject. Biglang nag-psych assessment nung last day. So naglalakad kami ni Puyod na tulala na maulan. Hanggang dun sa pasakayan. Kasi inisip namin, ano kayang mangyayari sa amin? Ano nang balak namin? Kasi super, hindi na kami nag-high hopes dun sa psych assessment, di ba? Niyanig ng buong test takers yung, ng psych assessment lahat ng test taker. Kasi yun nga, ang dali nung 3, tas biglang ang hirap ng psych assessment. So kumusta yung 5 days ng waiting nyo?
Feel Sa ko, results. yung pinaka nakakamabigat isipin at Yung damdamin, maghintay. yung 5 days na yun, Opo. hindi yung exam Hindi yung mismo. exam. Mabilis nga yun. Kasi nung una, Sa akin, isang confident buwan kami. sa akin eh. Isang linggo lang Pero ako kung isang buwan, sir, parang sa mga unang weeks ng month na yun, pwede ka pang Mag-relax eh. Oo, mag-relax. Pero Yung sa amin, nagde-deactivate kasi usually yung mga tao eh. Ikaw. Ako, pinrisk ko yung messenger ko kasi ayoko yung unang makaalam na congratulations. Gusto ko makita ko mismo doon sa Ikaw. PRC sheet na Sige. Kasi ang kwento ko sa ganyan, iba eh. Nasaan kayo at anong ginagawa nyo nang na-post ng results? Tsaka paano nyo nalaman na may results? ako, ang ginawa ko nun, As naka-react na person, nasa PC talaga ako. So like, buong 3 days, bukas yung PC nang hindi pinapatay. Tapos andun lang siya lagi sa may PRC, tapos nire-refresh ko siya every hour. Tapos Likewise, sakto pag-refresh ko nun, biglang meron na ring result. Like, saktong-sakto talaga, sir. Tapos sinanap ko yung name ko. Hindi ko alam kung naduling ako doon, pero hindi ko talaga Unang nakita yung unang name tingin ko. mo wala. Oo, bakit iba na to? Hindi na to ba Nalalamig talaga yun? yung ano, kikilapatutan ka talaga. kasi ang ginagawa ko pag kinakabahan ako ng ganyan, alam nyo eh, Control F eh. Pero minsan, hindi mo siya makikita kasi hindi pa niya nababasa yung buong document. So kakabahan ka lalo. Sa akin, lagi iniisa-isa ko eh. Ikaw, paano mo nalaman? Ako, worse sa akin kasi hindi alam ng pamilya ko na nag-take ako ng board. Ang alam lang nila, October pa ang board exam ko. Di ba? Ibig sabihin, all this time na umaalis-alis ka, nagbo-bootcamp ka. Hindi alam ko nila nagre-review na ka lang. review lang. Pero di pa nila alam na ito na yung board exam. Di pa nila alam. Yung last na paalam ko, yun na yun yung doon na kami for board exam sa clinic. Tapos hindi alam ng pamilya ko. So, sinabi ko sa kanila nung kinabukasan na yung result. Kasi nga, parang pumunta kami sa Baclaran, tapos birthday ng ate ko, sa nagdadasal sila na sana daw makapasa ako. Nanginayang ako sa wish nila. Sabi nila, sana daw ma-prepare ako ni God sa board exam. Nanginayang ako sa wish. Sabi ko, nakapag-take na po talaga ako ng So, para maging specific Opo, pa yung yung prayer dasal nila. nila. Oo. Pero inisip ko noon, kasi parang kaya hindi ko rin siya masabi kasi natatakot akong bumagsak. Tapos kasama ko sila. Tapos ang dami na lang expectation. Pero nung time na yun, sabi ko na, sige, bahala na. Kung ano man yan, at least nabigay ko talaga. Nung kinabukasan, naglilinis na ako ng kwarto ko kasi nga, nagde-declutter na ako ng mga nireview ko, binubura ko na sa whiteboard ko. Tapos, yung ate ko, nandun siya sa kwarto ko din. Pero panay, check ko na din ang check, 98, tapos 99, nakakainis. Tapos yung last, sabi ng ate ko, nung around 5 yon, sabi niya, Umaga? PM po. 5 PM. Sabi niya, check mo na, bakit wala pa din? So, pinindot ko na, sinesh ko pa Ay, oo. PRC board psychometrician. Una kong nakita, di ba po hindi mo Lugi sa kanya eh. Sa buong page kasi sila eh. Oo po. Tapos nung chinek ko siya, parang nasa X pa siya. Di ba may mga parang notif pa doon? Tapos nakalagay 25 seconds ago na post daw. So, nung nasabi ko na hindi, ayaw ko pa siyang pindutin. Pero nung pinindot ko na, tinignan ko yung name ng mga nauna sa akin na kasama ko mag-review. Nakita ko si James nandun si Brendan. So, okay, safe. Tapos nung ako na, ang daming Reyes. Isang page yan eh. Santos, Reyes, isang page. Super like, sabi ko lang wala ata ako kasi ang tagal kasi J-O ako. So, ang dami pa. May mga letter A pa. Pero natawang Na video dito. Reyes. Super lala. Nung nakita ko na, doon na. Di pa ako nakapag-celebrate nun. Nung Na-shock time ka ba? Na-shock. Ano ba? Wala pa akong naramdaman na na something. Pero nung lumabas po tayo, doon na pumasok sa isip ko, nung nagtatawag na ako, uy, RPM, doon Kailan na. ba tayo lumabas ng celebration? Same day? Same day yun, sir. Hindi mo na ako inayama kapag celebrate sa pamilya ko. At pinuntahan namin kayo doon sa mga bahay nyo. Tapos nagtagaytay tayo. Same day pala yun. Nanginginig ako nun habang nag-i-scroll Kaya talaga. ganun, umalis ng magulang ko. Sinundo sila eh. Oo. Cavite, dalawang magkahiwalay na Cavite, sinundo. Tapos punta ng Tagaytay. Yung araw kasi mura pa yung gas eh. Tapos sinunpress ko na yung messenger ko nung nakakita kong pangalan. Okay, safe. Tapos nakita ko na ang dami ng congratulations sa GC. May nag-iiyakan na dun sa GC natin sa May, bootcamp na GC. may isa si Timothy. Nandun siya nung araw na yun. Kasi prepare niya nga yung sarili niya. Actually, dalawa sila, may kasama pa siya. Tapos, nung lumabas yung results na yun, iniisa-isa namin muna lahat. As in mula ni isa-isa namin kasi
Baka may kakilala kami, may kung ano man dyan. Tapos, sino-sino nga yung mga nag-take? No. Isa-isa namin sila. Tapos yun, si... Yung mga nagulat kami, nag-take pala. Hindi nagparamdam sa review. Tapos ito na nga, si Timothy. Maawi siya. Pagkakita niya. Iyak sila eh. Sige, ikaw, nasan ka nung ano? Bakit ganoon sa inyo araw nung nilabas? Sabing madaling araw lumabas. Oo, alas 5. Alas 4 ka Oo. eh. Hinintay ko rin yung madaling batch nila araw eh. na. Sobrang alanganin ng batch na yun. Ngayon, dapat ang release nun, ngari, 4. October 4. Para October 5 pa rin ang kinabukasan lumabas. So, yung tension, alam ba't wala pa rin? Shit, anong Ako, papaisip ko na, kakahintay ko. Nakatulog na ako pagising ko. Sir, pumasa ako. Sir, sorry hindi ako pumasa. Ganun na lang yung ano eh. Hala, meron na. Nakatulog ako. bali ako nun, nagpupuyat ako nun, naglalaro ako ng CSGO nun. Pero ako, umagag. Pero lang. Kasi wala pa results eh. Di sige, walang problema. Talagang nakalimutan ko siya that time na wala pala akong may hinihintay pala akong results, ganito, ganyan. Katambay lang ako, talagang lalaro lang ako, ML, ganyan. Tapos, bigla namin nag-chat sa akin, sabi niya, uy, congrats. Ano ba meron? Sana, pumasa ka. Ay, pasend ka ng link. Tapos, saka ko na lang chinikan na, ay, okay. Tapos, ganun lang. Yung ano nga eh, unang board exam ng TMPS. Yung unang reviewees. Siyempre, hanap. May mga tinatawagan na ako. Hello, umasa ka, congrats. Hindi nga. Chan, ano mo, wag ka malolo. Tapos meron pang isa doon, nag-chat sa akin, Sir, thank you. Sabi ko, okay lang yan, bawi ka na lang next year. Nakapasa po. Sir, nakabasa ako. Kasi parang iba yung pangalan niya sa Facebook. Iba yung pangalan niyang tunay. So yun yung hinahanap ko sa ano. Meron ako noon, yung time na nakita ko na nga. Siyempre, chat-chat ka, hi, hello, congrats, ganito, ganyan. So may may nakausap ako na, pre, anong balita sa'yo? Congrats, pumasa ka, sabi niya sa akin. Sabi ko, ay, salamat, congrats din. Ang reply niya sa akin, hindi ako pumasa. May ganun din, may tumawag din sa akin. Ako naman, nasa galaan ako, kasama ko yung mga interns dati. Tapos mga UST yun eh. Hala, lumabas na yung yung results. Check natin yung mga kakilala nila, mga alumni na, ganyan. Si sir, check nyo kung pumasa. Sabi ko, huwag nyo i-check dun sa pasado. Check nyo sa top notcher. Pag wala sa top notcher, pasado yan. Confident di ba? Tapos, may tumawag sa akin. Hello, Chan, nakapasa ka? Sabi ko, oo. Siyempre, masaya ka ganyan. Tapos sabi, ako hindi. Pero ang tanong ko doon, Nagtatampo pa sila na masaya ka. Ang tanong ko doon, bakit kanila tinawagan na tinanong kung papasa ka, tapos sila, alam nila di sila pumasa, tapos, ano ba yung expect nila? Hindi, okay lang naman yun. Pero yung emosyon kasi, Hindi magpapantay. bakit kasi kaya nga ang hirap din sa group of friends kapag may... May isa tayong kakilala na gusto siya, to si Jowa Ers, ay hindi pumasa, hindi siya nakapag-celebrate. Kasi, siyempre, mahirap yun, hindi sila sabay eh. Diba? Sa naman, sa psychologist, pandemic na yun eh. Magkakasama na ba tayo nun? Hindi, wala ka. Wala ko ng OTP. Nung lumabas yung result. Naglalaro ako, tapos yan, yung mga docs na kakilala, yan, yung prof. Tawag sila, sabay-sabay, ganyan, maya. Chan, congrats. Sagot ako ng tawag, tapos dire-diretso laro kasi po, competitive eh. Thank you po, opo. Tapos sila, ang haba ng conversation nila na, uy, congrats, anong plano? Wait lang, sir. Tatawag ako mamaya. Wait lang. Patapusin muna. Ngayon, kumusta ang application? Ito na ang last question. Ayoko yan. Hindi pa. Ay, ano ba yan? Kumusta ang paggamit ng lisensya? Kamusta ang pagiging lisensyado for about 6 months now? We refuse to answer, sir. Ako kasi may meaning yung board exam sa akin eh. Kaya may triumphant ako after ko pumasa. Same din kami. Same kami sa inyo, sir. Kasi yung board exam para sa akin, para siyang period ng buong Yung chapter ng college. Oo, parang yun yung closing end, yung parang yun na, para siyang magtatapos ng lahat. Yung tutuldok sa lahat ng
Parang siya yung mag-make So yung mga nakatapos ng MA tas di pa nag-RPS. No, we refuse to Tumagos. answer. No wala comment. pang period. Hindi, wala pa lang period. Oh. So open sentence pa lang Opo. sila. Paano nyo ba nakikita yung board exam? Considering the entire process na napagdaanan ninyo. How do you see it now? Lalo na may, kunwari, may mga kapanood sa inyo na lower batches, ganyan. May mga friends kayo na balak mag-take ngayon o balak mag-retake. Paano nyo ba siya nakikita na napagdaanan nyo na ang lahat? Ako, wag niyo siyang tingnan as something na kung may sense ba to o wala. Gawin niyo siyang personal. Is it something na parang makakatulong sa inyo for personal Career development, ganon, professional development? Or yun ba ay para lang for the sake of, ano, ba ako? Sa akin, nung review ko sa UP, unang tinanong sa amin, sabi doon, bakit Anong gusto mong pronouns? bukod doon? Hussein! Ang tanong is, bakit mo gustong magka-lisensya? Parang doon pa rin iikot pa rin doon sa tanong na yon. Kasi yung okay yung mag-decide ka, pero if you just hope for the trend, kung may kasabayan ka lang na mga kaklase na gustong so ikaw na din para hindi ka mapag-iwanan. So, yun mga yun, weak threads lang daw po yun. So, mas maganda, katulad ng sinabi na Byron, make it personal. Na para sa'yo talaga siya at para sa ano yung kaya mong i-offer dun sa field na papasukin mo. Kasi nung time na yun nga, yung parang yung site, para siyang tawag dito, hindi pa siya ganun ka-well-known, pero dahil nga nauuso yung TikTok trend na parang board review, tas may mapopost, ganyan. Yun yung something to be proud of. Pero other than that, yung parang yung journey mo din na walang nakakita, yung parang yung mental, kahit mentally unstable ka na during that time, nandun ka na, nakuha mo na yung lisensya mo, yun yung nagmamatter. Yun lang yung maaalala mo talaga, bukod dun sa struggles. Yun yung happiest moment mo na nakuha mo na siya. And may added 3 letters kami, so medyo mas mahaba na yung pangalan namin. Kaya may manifestation eh. Diba, na susulat na yung pangalan Ako po, mo. or with RPM. So. With RPM. Ako, lagi ko Totoo sinasabi, magdusa ka na sa review. Kasi mas mahirap magdusa pag nakuha mo na yung results. Mas mahirap yung hindi favorable yung results na makukuha mo. Kesa sa nahihirapan ka lang mag-review. Kasi nonetheless, magagamit mo yung review mo eh. Skill yan eh. Ako, kung paano ko nakikita ang board exam, nakikita ko siya as yun nga, parang closing, no? Pero yun yung nagsasabi na legit ako eh. Legit ako sa inaral ko. Hindi ko nakita yung graduation as the end. Parang, ang tunay na test of knowledge kung totoo ka bang psych student. Although, personal to, no? Personal ko to nakikita. Hindi ko naman to ini-impose sa ibang tao. Parang, ito yung test of knowledge, test of character, na ultimate test yun na lang. Ultimate test ng nag-aral ka ng psych. Na parang, ano ba yung natutunan mo sa ilang taon mong pag-aaral ng psych? Tignan natin kung meron talaga. Hindi siya yung, yung periodical na rating natin per sem, hindi siya yung GWA mo, hindi siya yung thesis o yung pag-graduate. Hindi yun eh. Yun yung summative, yun yung magsasabi kung may natutunan ka ba talaga o wala. Yun yung magsasabi kung kaya mo ba talaga yung course mo o hindi. Pero feeling ko, effective yan sa mga tao na meron pa silang target for post-grad. So hindi talaga siya end kasi nga, ano lang tayo, part lang siya. Para siya yung crown na, siya yung Checkpoint. Siya yung end ng checkpoint ng bachelor's, ng undergrad. Siyempre, pag nag-postgrad ka na, nag-MA ka na, psychologist naman yun eh. Tapos kung talagang gusto mo pang i-push yung sarili mo, kung talagang para sa sciences ka, doon ka mag-PhD eh. Kaya hindi rin po natin masisi din yung mga hindi nagtuloy mag-take. Baka kasi hindi rin nila to yung unang choice din nila. Oo. Kasi kami hindi rin naman namin to unang choice, pero nagustuhan namin siya, kaya nag-go through kami. Pero may mga pwedeng sisihin din naman. Opo, actually. Hindi, kasi halimbawa, teaching. So, syempre, we expect na dapat maganda yung tama yung credentials mo aside doon sa pagtuturo, di ba? So, credibility kasi yung license sa teaching, di ba? Pero looking back na, kung hindi kami nag-take no ni Byron dahil lang sa hindi namin sure yung TOR namin, parang magre-regret kami all throughout
hanggang sa hindi kami nakakapag-take ngayon. So, Habang tumatagal yung araw, habang dumadaan yung araw, nadadagdagan yung magiging regret mo. Kaya Kasi naisip ko dapat license ka na nung nakaraan eh. Oo. Tapos isipin mo, kung bumagsak man din ako nung time na yun, okay lang kasi might as well regret with experience na lang. Sa akin, lagi kong sinasabi, kasi nga ang pinaka-kinakatakot ng mga tao bumagsak. Sa akin, hindi ako ganun katakot sa failure. May failure, may emosyon during that time, pero hindi siya yung dinedread ko na ayokong gawin kasi baka mag-fail ako. Hindi ako ganun tao. Kasi nga, sa board exam, sinasabi ko lagi, walang mababawas sa'yo kahit anong mangyari. Bumagsak ka o pumasa, walang mababawas sa'yo. Hindi pwedeng i-argue ng mga tao. Yung gastos namin, yung time, yung effort. Hindi. May natutunan ka. Kung balak mo ulit next year, hindi na ganun Advantage ka 100% yung re-reviewin mo. So, laging may nag-gain ka. 'Di ba? Kaya ka naman mag-board exam para may matutunan ka eh, 'di ba? Itetest kung may natutunan ka. So, unless talagang yung hikahos na igagapang mo yung lahat ng pinong-board exam, 'di ba? Pero for someone naman na mga kaya naman, hindi well off pero alam mo yung kaya nilang gawan ng paraan. Perspective pa rin talaga eh, 'di ba? Kung paano nyo tinitignan. Nakakadagdag kasi ng anxiety kapag takot ka sa failure. Then yung anxiety na yun, mas lalo kang hihilahin pababa doon sa board exam. Diba? Saka yung status din, sir, sa life. Kasi merong mga akong kasabayan na may board exam, gusto nila, pero may opportunity na kasi na offer na work right before, after graduation. So, Nasisilaw sila Oo. doon sa ano din, sa kikitain oo, nila. Sa idea din na kitain. hindi na nila Walang kailangan kumikita assurance na eh. yung kung makakapasa ka o hindi. Pero yung trabaho, pag in-ignore mo na yun, hindi na yun ulit Pero hindi babalik nila sa'yo. nakikita na yung opportunity pa Mas malawak. ahead. Oo. So, Mas maganda yung okay, ma-offer. malaki. Significantly, malaki naman din talaga kinikita nila. Pero, pag meron ka and nagkaroon ng opportunity na mas malaki, handa ka. Meron ka agad. Ano rin kasi, syempre, dyan na natin ibabangga yung sinasabi ni Joe kanina na di naman nila yan din siguro gusto in the first place. Kaya pag may opportunity na, baka yun din kasi yung goal nila. Tapusin ang May college iba-ibang goal. para makapagtrabaho ng maayos, para kumita ng maayos. O kung yun naman na kasi yung goal nila, hindi na rin talaga sila ma-sway pa ibang direction eh. Kasi additional effort yung hihingin, di ba? The sacrifices ang hihingin ng Yes board po. exam. So, ang possible mangyari, take lang nila, pero hindi rin naman ganun kalalim. Maybe advantage sa kanila kung di papasa. Pero yun nga, may mga reason talaga ang tao. Complex naman siya. Okay. May mga reason ng mga tao kung bakit ganyan ang perspective nila. Bakit ganyan yung ginagawa din nila. And more of the times din kasi may circumstances na nag-i-impose sa personal mo. May personal ka na mag-i-impose yun sa circumstance. Actually, hindi pala. As someone Reciprocal na determination naging pala. psychometrician na for so long, anong masasabi niyo doon sa mga, kasi may trending ngayon sir na post, na wala raw kwenta ang license, ang RPM. Kasi una, limited yung opportunity. Maka-cancel na naman ako. No? Huwag na lang. Hindi natin siya pwedeng tignan as exclusive sa psychomet. So across all professions, across all licenses, across all works, It's a competition talaga. laging may competition. So ngayon, ikaw bilang tao, ang lagi mong titignan, ang kailangan mo laging pine-prepare is yung skill mo. So, continuous na nag-upskill ka and nagpapalawa ka ng network, yun yung pinaka-road mo kasi sa success. Right? So, regardless kung may plantilla o wala, kung may opportunity o wala, once na nag-open yung opportunity, ready ka ba? Diba? Sa dinami-rami ng psychometrician, okay lang, marami. Ngayon, what if may mga nag-open na opportunity, pero kahit na lisensyado ka, hindi ka Fit. skilled enough for the job. For example, licensed psychometrician ka, biglang may nag-open dito ng trabaho as test developer. Di ka marunong mag-stat. Di ka marunong mag-administer. Di ka marunong ng mismong test construction, lahat-lahat. May license ka, may opportunity. Pwede ka ba dun sa opportunity na yun? Diba? Kung tatanggapin ka man, magpa-fail at magpa-fail ka pa rin doon. Hindi ka mare-regular or tatanggalin ka or mapapahiya ka or something, diba? So,
yung opportunity, lagi darating siya para doon sa mga handa doon sa opportunity na yun. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, take the board exam. May opportunity man o wala. At least kapag nagkaroon ng opportunity, meron ka na. Kaysa sa halimbawa, may nag-offer psychometrician na job, tsaka ka na magbo-board exam. O maghihintay ka pa ng another year. Sige, magta-take ako muna ng board exam next year. Tapos Sige, pwedeng meron na, saka ka palang magpe-prepare. Dapat prepare ka pag meron na. Kung sakaling magkakaroon. Kaya hindi natatapos sa lisensya yung trabaho bilang hindi sapat yung ni-review mo para matutunan yung pagiging psychometrician or kung anong license man, hindi sapat yun. Parang ano lang siya, entrance exam sa profession. Parang ganun lang siya. So, doon pa lang mag-uumpisa na by the power vested in you, ito yung lisensya mo, do your responsibility. Diba? Ngayon, yung mga nagre-reklamo na yun, ano ba kasing ina-upskill nila? Okay lang yun Basta ang pinaka-importante dyan, continuous yung pag-upskill. Hindi lang siya for the paper. Ang hinahabol kasi ng mga tao, mag-free online webinar ako, seminar ako, magkakabit ako ng inventong pangalan sa pangalan ko. Inventong mga letters sa dulo ng pangalan ko. Yun yung glory yung hinahanap nila. Pero hindi yung knowledge. Gaano mo kayang i-transfer yung natutunan mo dyan sa certification na yan in real life? For example, si Javen, naglagay ka ba ng certified kineme sa dulo ng pangalan? Hindi ko nga nilagay yung certificate of attendance sa pangalan ko. Saka certificate of appreciation COA, Javen man, COA. Certificate of attendance. Certified attendee. Ayun, so hindi lang siya exclusive Pwede para na problem with psychomet. Pero may rin di naman sa naninisi ako, pero siguro pagdating sa usapin ng pagpasa sa board exam, maging realistic tayong lahat. Hindi ka pumasa na ikaw lang mag-isa yan, madami kayo. And the more na marami kayo, the more na mataas ang competition. Kung nagkakaroon ka ng heartbreak dahil walang opportunity, wala kang mapagtrabahuhan, parang walang kwenta yung license, di ba dapat na-figure out mo yan or at least you have a foresight before mo siya tinake? Before ka nag-invest. Pero sige na, sabihin na natin na hindi naman lahat nakakapag-prepare sa ganyan or lahat may opportunity, may knowledge. Sabihin natin ganun. Pero hindi naman porque may license ka, mag-uulanin ka ng opportunity. Hindi yung ang license ay importante siya, pero hindi ibig sabihin na meron ka, bukas na yung pinto. May susi ka, pero ikaw pa rin magbubukas. May opportunity, yung opportunity, hahanapin mo pa rin. Kasi may pagka-entitled din kasi may mga taong entitled din kasi talaga na parang, yun nga, susi, pinto. Dala nila yung susi, gusto nila yung pinto yung lalapit sa kanila. It's unfair for me to think na gano'n. Kasi ako, nandun din ako na-experience ko din yan Wala na, tinanong nyo na yung tagal nung ito, 6 years, 7 years license. Ako, 11 years license. Baby pa tayo. So, ang problem, yung mga kabataan din ngayon, hindi sila makikinig sa aming matatanda. Walang boses ang older generation. Kasi nga sinasabi, ay, boomer lang yan. Iba ka. Pero ito, consistent pattern to, na pagka-release ng result, proud. After ganyan, may angas, may yabang, ganito, ganyan. Tapos parang magagalit sila doon sa mga may question ng pag-blah-blah-blah, ganyan. After 3 to 6 months, ang next na mga post na nila, bakit wala akong mahanap na trabaho? Hindi kasi guarantee. Yun yung problem. Na parang, masyado kayong masaya na maraming pumasa, hindi nyo alam, the more na dumadami, the more yung mas marami yung kompetensya. Plus, Unless older sobrang confident batches pa. mo na nandun ka sa top ng kompetensya, di ba? Nung competition. Ano na nga lang pwera na lang board exam May mga graduates ng Latin Honor nung panahon namin. Kasi iba yung panahon ngayon sa pagdating sa Latin Honors. Panahon namin, pagdating sa Latin Honors, ilan lang din sila. Big deal yun. Sobrang big deal nun. Ngayon, may friend ako, nag-Latin Honor siya. Hindi siya nakaharap ng trabaho for years. Wala siyang trabaho for years. Wala siyang yung typical na 9 to 5 na trabaho. Na more on informal ang jobs niya. Parang
within the family, sideline, pero yung full-time employment, wala siya nun. Although fulfilled naman siya, that's better than anything else. Pero regardless kung anong stature mo, magkakaroon pa rin ng struggle eh. Tapos kayo lahat, minimum requirement yun sa trabaho. Ngayon, may license ka, minimum requirement yun. Ngayon, pagkakaroon ka ng lisensya, magpapagalingan pa rin kayo lahat. Magpapaano pa rin kayo, maghahanap kayo ng opportunity, So, dahil dyan, papagalingan kayo. Anong type ng validity? Ang Tayo na. is it A, residual, B, synthetic, mga bagong validity. Pero yan, total tinanong mo, anong stand no? Anong stand nyo? Doon sa ganong na kayo naman ay nandyan sa parte na yan, o kasabayan nyo, 6 na buwan na may lisensya, yan yung issue. Anong stand nyo doon sa issue na yan? Or ano ang say niya sa issue na yan? Ako naman, feel ko kasi, at the end of the day, meron pa rin tayong iba't ibang, ayun nga, opportunities. Meron din tayong iba't ibang room na pwede nating pasukin. At hindi porket kung sa'yo walang kwenta siya, it does not apply to anyone else na wala rin kwenta to sa amin. Siguro, ayun lang, ang goal is hanapin yung worth neto. Meron ka na eh, so anong worth neto? Parang Make the nag-exam most ka out para of it. nag-exam ka para maglisensya, nag-exam ako para may mapatunayan sa sarili. We're not the same. Existentialist point of view ng board ng lisensya. We're not the same kung ikaw. Kung naka-question mo ngayon pa lang yung lisensya nang hindi mo pa siya nakukuha, parang yun na yung weakest thread mo para kuhanin pa yung lisensya. Eh. Parang kung yun pa lang pinaniniwalaan mo na ano bang purpose ng lisensya ng isang psychometrician kung walang opportunity, then pag-isipan mo ulit kung gusto mo ba talaga mag-take. Kasi sa question pa lang na yun, parang kina-question mo na din yung existence mo in the future kapag may lisensya ka na. So, Exactly. mag-isip-isip na lang din. Kasi Parang- ikaw din naman yan. Sa'yo din naman. Question mo yung yung career ng mga tao. Ano bang sense niyan? Parang pag tinanong mo ano bang sense ng license? Tanungin natin yung mga matatandang may lisensya. Tanungin natin yung mga figures ngayon sa field na may lisensya. Ano bang ibig sabihin Pero, ng lisensya? pero if we take it into the side of nun sa mga nagtatanong na meron ng lisensya, na ba't parang ganun nga, parang may lisensya sila pero wala silang masyadong duty or task na kayang gawin ng mag-isa. Halimbawa po, yung pag-administer Ay. ng test, kailangan may presence ng psych. Yung pagtuturo, kailangan may masteral degree para magturo, di ba? Parang ganun naisip nila na ano ba yung power nitong, bukod sa makapag-administer ng test, makapagturo siguro sa mga minor subject, ano ba yung power nitong license na to? Na Kasi- kayang amin to, ganun. Ang power niya siguro kung hindi man siya doon sa technical na aspeto ng competence. Siguro competence pa rin naman siya. But on a deeper level, understanding ng self pa rin siya. Na ako may kakayanan ako, napatunayan ko siya sa inaral ko. Yung mga pinag-aralan ko, proven na marunong ako sa kanya. Na may knowledge ako, na capable ako. May problem sa sistema. Tayo lang kasi namumukod tanging field na ganyan. Sa iba, graduate ka ng undergrad engineering, board exam ka. Hindi kasi siya optional like Parang, nag-take ka ng, although meron din naman, may mga cases talaga, hindi natin binabangga yun. Parang nag-take ka ng nursing, pagka-graduate mo, ikaw ay magte-take ng board exam for nursing. Diba? For nurses. Nag-take ka ng, nag-aral ka sa med school para ikaw ay maging licensed physician. Nag-take ka ng CE para ikaw maging licensed engineer. Nag-take ka ng RPM para mag-HR. Diba? Naiiba siya. Nag-take ka ng education kasi gusto mong mag-teacher. Diba? Gusto mong mag-licensed teacher. Kahit nga sa gobyerno, gusto mong maging parte ng gobyerno, mag-CSE ka. Sa atin kasi, iba yung nagiging flow niya eh. Opo. Ang sinasabi ko, yung greatest strength is the greatest weakness. Hindi tayo flexible na marami tayong pwedeng puntahan. Marami tayong pwedeng puntahan kasi hindi established kung saan talaga dapat tayo pupunta. Yes. So, if you have any comment, Yun na agad. ayun nyo na lang sa Diba? ilalim. Ito, aawahin na po tayo. So, Delete. wag na natin ipalalim yung usapan.
Dahil gusto pa natin patagalin to. So, last message sa mga magbo-board exam this year. Ang akin, mag-focus kayo sa review in a way na ano yung mga gagawin nyo na pagsisisihan yung hindi nyo ginawa after ng board exam. Pag may Yun result yung laging na. nasa utak ko. Yung laging nasa utak ko nung time ko. Like, pag ba hindi ako mag-aaral ngayon, pagsisisihan ko to after makita yung result na hindi ako pumasa. Yun yung lagi nyong i-run sa utak nyo. Kung sa tingin nyo hindi na kayo ganun ka courageous na mag-aaral pa, ganun. Sa akin, importanteng malaman mo yung sarili mong kakayahan kung paano ka paano mo mapapasok sa utak mo yung nire-review mo. Kasi maraming method, may mga tinatawag na PAMA, ano nga yung mga yon? Mga technique na parang may Pomodoro pa, di ba? So, Foil method. Oh, foil method. I agree. Sabi ko, oh, foil method. Para matapos na. Ayun, pero yun, merong mga method na ginagamit sa pag-aaral. Pero laging may nagtatanong sa akin nung, eto, yung mga mag-review, ay mag-exam for 2026. Sabi nila, ano ba daw yung best way para mag-review? Ang lagi kong sinasagot is, kilalanin mo yung sarili mo. Kasi Learning ikaw style. lang din makakasagot. Ako, akala ko noon, kaya ko yung isolated. Well, dun ako mas natututo nung college days ko. Pero talagang sinusubok ng board exam din yung mental health mo. So, magandang maging associated ka sa tao na susuportahan ka, tsaka yung sa mga taong driven dun sa same goal na gusto nyong tahakin. Hindi yung sa maiinggit kapag mas may alam ka, or hindi yung i-bring down ka na wag na lang tayo mag-take. Yun. Importante talaga siya. Bukod sa pag-aaral mo, yung taong nakakasalamuha mo din. Kasi mag-overthink at mag-overthink ka sa board exam. So, sinasabi mo ba na, masasabi niyo ba na okay ang study group basta check sa lahat ng recommended Para in short, sinasabi ni John na iba pala feeling pag may friends. Hindi naman po, kasi dati kahit nung college days ko pa, nagtuturo talaga ako. Di ba sir, pag may Oo. nagtuturo talaga. Pag, IO. oh, pag gusto nila. Pero yun, ano yun sa akin, parang gumagana siya sa akin. So kung gumagana siya, kung effective sa inyo, kahit yung parang sa bahay lang, turuan mo yung sarili mo, na parang ikaw lang Makinig ka. Makinig ka. So, tsaka yung memorization, mas magandang familiarity more on memorization. Pag familiar ka, mas mabilis mo tong magigets kaysa mag-memorize ka kung ano yung 10 personality disorder, kung saan sila nakakluster, hindi yun effective. O ikaw? Kasi may ma-blackout ka pa rin sa board exam. So, kasi mas mataas anxiety mo. O ikaw? Ano yan? Sasabi mo sa mga magbo-board exam? Good luck. Ganda nun. Kaya niyo yun. Kompleto. Kaya niya, alamin niya kung ano yung effective na yung learning style niyo. Kung ikaw ba ay verbal, di ba? Visual ka ba? O kaya more on the listening type. So, hanapin niyo lang. And yun yung gagamitin mo, di ba? Tapos, iba pa rin kapag nakikisalamuha ka nga sa ibang tao. Kasi, dun yung parang validity check mo, kung tama ba yung pagkakaintindi mo, and kung sapat na ba yung naintindihan mo. Kasi minsan, confident ka na tapos paghalo mo, biglang, may ganyan pala. Pero, wag niyo yung gagawin 1 week before. Si Jessel. Kasi hindi niyo pwede ikram. Sa website. Before ng one week, dapat hindi niyo na wala na kayong idadagdag na bagong information. So more on yung recap na lang nung lahat ng alam nyo, yun lang. Wow. Tapos ipagpasuggest nyo na lang lahat. Hours before IO, ginagawa ko yan. Oo. IO exam. Hours before ako nag-review. Undergrad, di ko alam yung t-test. Nung break nung before mag-assessment, may narinig ako, t-test is for good. What? Tinulog ko. Diba? Kaysa sa ma-anxious ako. Ikaw. Ayun. Siguro kung magta-take kayo board exam, syempre, ang mapapayo ko sa pagpe-prepare ninyo is, as much as possible, try to understand the concept. Para di kayo mamumroblema din sa pag-memorize, pagkabit-kabit ng mga
bagay-bagay o tsaka yung pag-make sense din sa mga questions, sa STEM, tsaka sa mga options natin. More or less kasi minsan, wala talagang context yung items. Parang, hindi to question eh, statement to eh. Or phrase lang to, tapos may mga choices na. No, understanding yung concept behind it makes it easier for us to understand yung mga specific details. Kung pasok sa inyo, try nyo siyang gawing kwento para mas natatandaan ninyo. And syempre, pagdating sa board exam at sa preparations ninyo, make sure na nababantayan nyo pa rin yung sarili ninyo. Huwag kayo puro aral. Syempre, kailangan, para mag-function ng maayos ang utak, dapat maayos ang katawan. So, tulog ng maayos, kain ng maayos. As much as possible, dikdikan nyo ng konting exercise, di ba? Para alive. Saka para maging physically well kayo for the examination. Madaling. Tapos, eto talaga pinaka-importante, Magdasal. matulog kayo. Wala yun. Lahat exam. Matulog talaga kayo. Or at least i-practice ninyo yung sleeping habits a month before the exam para hindi kayo mahihirapan sa umaga. Kasi ang hirap nun, umaga na, sasagot ka na, tapos tinamaan ka ng antok na di mo Pilit malalabanan. doon na, sa gabi kasi nag-work yung utak hindi ganun. Di mo pwedeng labanan yung antok na di mo malabanan. Ganun. Mahirap yan. Kaya Malig pa train naman nyo sa yung sarili ninyo. Tapos ayun nga, mas mabuti ng mahirapan sa review kaysa masaktan Mahirapan paglabas sa buhay. kaysa masaktan paglabas ng results. And yun ang kwento ng board exam journey ng ating mga special guests. Ito sila. Ito yung mga handles nila. May ganun. Ito yung handle ni Byron sa niya. For questions, concerns, or suggested topics, input lang kayo dun sa aming NGL, that is Studio ni Pochi. NGL.link/Studio ni Pochi. O kaya dito, comment nyo dito para kumita. Para makita natin, pag-usapan natin sa susunod na episode. Yes. Bye.